Salamat po sa inyong panalangin. Napakahalaga po ng panalangin sa lahat ng ating mga ginagawa. Lalo na kapag ang salita ng Panginoon ay naipapahayag sapagkat ang gusto natin ay with integrity at the whole counsel of God ang maidi-deliver po natin. So mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. So yung buwan po, buong buwan ng July, ay yung mga sermon doon ay patungkol lahat sa discipleship. So yun po ay may kaugnayan sa paghahanda natin para sa wider implementation. So may mas malinaw na po na direction at focus ang ating simbahan. So sa ating wider ministry framework, atin pong hinihikayat ang bawat miyembro ng ating iglesia na mag-undergo ng intentional discipleship bilang proseso ng ating paglago bilang mga Kristiyano at tagasunod ni Kristo. So yun din po ay bilang tugon sa utos ng Panginoon na gawin nating mga alagad niya ang mga tao sa lahat ng dako ng mundo. Kasama po iyan sa ating core values, make disciples. So sa pagsisimula po ng ating mensahe, basahin natin ang mga talatang ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito na makikita sa Juan 13:31 hanggat 35. With all humility, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Again, manalangin po tayo. Lord, to you we entrust this sermon. To you we entrust this passage na aming pagmumuni-munihan. We believe, Lord God, apart from you, apart from the work of the Holy Spirit, we cannot understand this passage, this word of yours. And we will not be able to wholeheartedly accept it. So we ask you, Holy Spirit, our God, to work in the midst of us, to cultivate our hearts and open it, Lord, so that we would be able to be blessed by your message today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa atin pong pagsisimula, let me ask you a question. Have you ever tried, or even think about it, na to be like someone else? Nung kayo'y kabataan pa o ngayong mga kabataan kayo, have you ever tried it na sinubukan nyo na gaya-gayahin yung mga ibang tao? Yung bang mga sikat na artista, mga grupo o banda, o isang sikat na basketballista. Ginaya natin sila kung paano ba iyon magsalita, manamit, o kumilos. Hindi po ba it is interesting to note that people love to follow and imitate their favorite icon? Di po ba? So, kung maalala nga po natin, nang dumating ang F4 at ang TV series na Mitchell Gardens sa buhay ng mga Pilipino, sino ang nakakaalala nito at sino ang inabutan ito? Mga matatanda na kayo, matatanda na tayo. So may ilang mga kababayan tayo, di po ba, ang nagbago ang mga itsura, pananamit at pagkilos. At that time, malalaman mo na sila ay fan at nanonood talaga ng Mitchell Garden sa pamamagitan ng kanilang hairstyle at pananamit. So, parang naging F4 na ang mga kalalakihan noon. And ganun din po
noong 80s at 90s naman, may isang kasabihan ang sumikat na I wanna be like Mike. Dahil sa popularity ng isang magaling na basketballista sa panahon na iyon, na si Michael Jordan, ang sabi nga ay, everybody just want to be like Mike. Nung 80s and 90s yon. Kaya para makatulad sila sa kanilang iniidolo, binili ng mga fanatic ang brand of shoes na isinusuot ni Jordan kahit gaano kamahal yon. Naging paborito na rin nila ang larong basketball at pinangarap na makapasok sa NBA kasi doon naglalaro si Jordan. At maging ang kanyang mga galaw sa pagbabasketball ay ginaya na rin just because they wanted to be like Mike. Kaya po, typical na siguro sa isang tao na gayahin o tularan ang ibang tao, lalo na kung iyon ay sikat at kanyang hinahangaan. Tama po ba? Agree tayo doon. Now, the question is, how about sa Christianity? Paano naman kung iyon ay patungkol sa Kristiyanong pananampalataya at pamumuhay? Paano ba natin malalaman at makikilala na ang isang tao ay tunay na tagasunod ni Jesucristo at siya ang kanilang tinutularan? So yan po yung magiging topic natin ngayong umagang ito that we entitled Just Like Jesus. So let us take note that becoming just like Jesus is basically what discipleship is all about. A Christian discipleship is a journey in which a believer goes through a process of learning on how to follow Jesus in order to become just like Him. So yun po yung, kasi discipleship is not unique sa Christianity, kundi sa, even before yung Christianity ay lumitaw, meron na pong discipleship na ginagawa. But a Christian discipleship, ang nakatingin doon, ang tinitingnan doon ay ang kilos, galaw at paniniwala ng Panginoong Jesus. And let us also take note that becoming just like Jesus happens effectively through intentional discipleship. When we say intentional discipleship, ibig sabihin po nun ay sinasadya at pinagsusumikapan ng isang Kristiyano na makilala pa ng mas malalim kung sino si Jesus, malaman kung ano ba ang kanyang paniniwala at maunawaan kung paano ba siya namuhay dito sa mundo upang iyon ang kanyang matutularan. Yun lamang ang kanyang matutularan. Kahapon po ay nagpagupit ako at narinig ko kung paano nag-uusap-usap yung mga barbero. Ano silang parang merong tao na pinag-uusapan sila. And then naglilitaw sila ng iba't ibang mga principles. Gaganda ng mga principles, ganito talaga sabi niya, iba ang tropa sa tropa-tropahan, something like that. Sabi ko, meron din silang their own principles at paniniwala. At di natin alam kung saan nila narinig yon. Pero dito po, bilang mga Kristiyano, iisa lamang po ang kinukuha nating prinsipyo, paniniwala. Yon ay galing sa Panginoong Jesus. Kaya nga po, dito sa John 13:31-35, makakakita tayo ng ilang mga karakteristik ni Jesus na kanyang naipakita sa mga huling sandali bago siya maipako at mamatay sa krus. At mapalad tayo mga kapatid, dahil ngayong umagang ito, galing sa mga talatang ito, mas makikilala pa natin si Jesus bilang Panginoon upang siya ay ating lubos na matularan. Amen po? Nais ba nating lubos na matularan? Tinutularan naman na natin ang Panginoong Jesus, pero gusto natin yung just like Jesus talaga, yung buong buo, sino ba si Jesus, yun ang matutulad natin sa Kanya. So, isa-isahin po natin iyon. Una po, si Jesus po is a caring master. Makikita po natin sa passage na ito that Jesus provided His disciples with an encouraging and inspiring message, especially sa time na kailangan nila iyon. Si Jesucristo po
ay makikilala natin as we engage in this intentional discipleship, in this journey, bilang isang Panginoon na hindi po basta-basta na lang nang iiwan. Sa kanyang mga huling sandali dito sa mundo, marami pong pagkakataon na pinalakas ni Jesus ang loob ng kanyang mga alagad. Isa na roon po sa mga sitwasyon na yon ang sinabi niya dito sa Juan 13:31 hanggang 33. So tingnan po muli natin iyon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. So base po sa kalalagayan ng mga alagad ni Jesus, sa context, sa mga oras na ito, napakahalaga po ng pananalita ng Panginoong Jesus na ito na kanyang ibinigay sa kanyang mga alagad. Sa time po kasi na ito, ang kanyang mga alagad ay depressed. They were so depressed at pinanghihinaan ng loob dahil natuklasan nila na ang isa sa mga kasama nila ay ipagkakanulo pala ang kanilang Panginoon. Imagine for more than 3 years, magkakasama sila probably almost every day. Natulog sila kung sama-sama silang natulog, sama-sama silang kumain, sama-sama silang nag-overcome ng mga trials and many things. And yet, madiscover nila pala, merong isang traitor sa kanila. That was so really disheartening. So actually nga po, natuklasan nila na si Judas pala iyon ang magkakanulo sa kanila. At sa pag-alis niyon, mula sa kanilang Last Supper, iyon na rin ang hudyat ng pagsisimula ng mga huling oras ni Jesus dito sa lupa. Kumbaga, ang planong pagpatay kay Jesus ay nag-roll out na and is already in motion. That's the sign na si Judas ay pupunta na talaga. And this is the right time that inahantay natin para dakpin si Jesus. But Jesus, a wonderful master as He is, decided to not let them be totally disheartened. So He gives them an encouraging and inspiring message na nagpapakita that Jesus truly cares for His disciples. At ito nga po yung nabasa natin dito sa 31 to 33. Para po bang sinasabi niya dito sa mga talatang ito, especially sa verse 31, na ang planong pagpatay sa Kanya at ang pagsasagawa niyon ay panimula na rin ng pagluwalhati sa Kanya. Para po kay Jesus, instead of looking at the agony of the cross na Kanyang mararanasan, ang mas tinignan po niya ay hindi ang suffering na kaakibat ng krus, kundi ang matatanggap niyang kaluwalhatian, glory, kasama ang Diyos kapag natapos na ang paghihirap na iyon. This too shall pass, and after that, glory reveals. That is something so remarkable about our Lord Jesus as master or as mentor. Sinigurado po ni Jesus na may maiiwan siyang matibay na aral na makapagpapalakas ng loob ng kanyang mga mag-aaral. Alalahanin po natin na hindi po kaaya-aya sa paningin ni numan kung gaano kabrutal ang pagpaparusa at pagpatay na ginawa kay Jesus. Actually, binigyan po ng opportunity ang tao na magkaroon ng idea, ng glimpse, ng portion, ng pain na naranasan ni Jesus doon sa movie na Passion of the Christ, di ba? Nakita natin, muntik nang hindi maipalabas yun kasi kabrutal daw yung movie. Mas brutal pa po doon ang ginawang pagpatay at pagpaparusa kay Jesus. They butchered Him and humiliated Him extremely. At nakita po lahat iyon ng kanyang mga alagad. Sa katunayan nga, ang isa sa mga alagad niya na si Juan ay malapit lang sa kanya during his crucifixion, kaya po naibilin
sa kanya ni Jesus to take care of his Mary. While yung ibang mga alagad naman po niya ay most probably watching from afar, trying to not be recognized as Jesus' disciples. Probably na-overcome sila ng fear. So if Jesus would not have given them this kind of encouragement sa 31 to 33, malamang hindi po kakayanin ng mga alagad niya ang pangyayaring iyon, yung ma-witness nila ang suffering ng kanilang Panginoon. And they would be utterly disheartened and frustrated. Wala nang pagkakataon na makabangon pa muli at makapagpatuloy dahil wala silang paghuhugutan ng lakas ng loob. Instead, ang ginawa po sa kanila ng Panginoon, carefully tinuruan sila ni Jesus na para sa mga naniniwala sa Kanya, death is not the end of a wonderful story. Amen? Na ang kamatayan ay hindi isang kalunos-lunos at unfortunate na pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Actually, death could be a glorious day pa nga para sa mga mananampalataya. At kuhang-kuha po ni Pablo ang katuruan ni Jesus na iyon nang binanggit niya sa Philippians chapter 1, verse 21, ang pananalitang, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Dying is gain. Dying is not lost for the believers. It's a wonderful and glorious gain. Napakasarap sa pakiramdam, hindi po ba mga kapatid, to know that Christians have a master who truly cares for them. He is Jesus. Naramdaman niyo po iyon? He wants you and me to know and be encouraged of it, that none of our misery as Christians is meaningless. Everything of it has a meaning. I would like to repeat that. Jesus wants us to know and be encouraged of it, that none of our misery as Christians is meaningless. Everything of it has a meaning. Ang sabi nga ni John Piper sa kanyang isang sermon about suffering ay ganito, "Not only is all your affliction momentary, not only is all your affliction light in comparison to eternity and the glory there, but all of it is totally meaningful. Every millisecond of your pain from the fallen nature or fallen man, every millisecond of your misery in the path of obedience is producing a peculiar glory you will get because of that suffering." Wow! What a message of encouragement from the Word of God. Yun po ay hango sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Sabi doon, "For this light, momentary affliction is preparing us an eternal weight of glory beyond all comparison." Probably yung hindi pa natin nakikitang result of our suffering is just tinitipon pa lang iyon because it is preparing for us something. But afterward, after that suffering, you will experience an eternal weight of glory beyond all comparison. Ang Panginoong Hesus po ang unang nagturo at nagsabuhay ng mensahe na ito ng kanyang lubusang pinagtiisan ang pasakit, kahihiyan at pagdurusa ng pag-aalay ng buhay sa paniniwala that His suffering and death could bring Him glory that also glorifies God. Hindi ba inspiring at nakapagpapalakas ng loob iyon, mga kapatid? At yan po si Jesus na ating sinusundan. He is our caring, so caring Master. Pangalawa po, Jesus is also an authoritative leader. Sa ating passage po, makikita rin natin na si Jesus ay nagbigay ng isang command that His followers would love one another. So basahin po natin iyon sa John
13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. According po sa definition ng Harvard Business School online, ang isang authoritative na leader ay may pagkakaiba po sa isang authoritarian na leader. Ganito po ang sabi sa definition. Authoritative leaders guide their team by example and inspire progression toward a common goal. Whereas, authoritarian leaders rely on commands and demand compliance without question. So with that definition po, makikita natin na si Jesus ay isang authoritative na leader. Jesus gave His followers a command to love one another because He wanted to emphasize the importance of love in making them solid and intact, lalo na sa impending trial na mararanasan ng grupo nila. Ganun pa man, bagamat nagbigay si Jesus ng utos, iyon po ay nakapaloob naman bilang isang exhortation. By definition, ano po ba ang exhortation? Sabi po ng Oxford Languages, an exhortation is an address or communication emphatically urging someone to do something. So yung with empathy. At dito po sa text na kababasa lang natin, you can really sense the empathy of Jesus sa panghihikayat niya na magmahalan sila bilang kanyang mga tagusunod, alang-alang na rin po sa kapakanan nila. And that is one more thing, mga kapatid, na mapapahanga talaga tayo sa personality ng ating Panginoong Jesus. As our leader who has given us good numbers of commands, lahat po ng iyon ay ibinigay niya hindi in a forceful way, kundi bilang exhortation. Kung iisa-isahin at pagmumuni-munihan po natin lahat ng mga utos na ibinigay ni Jesus, mapapansin po natin na ang lahat ng mga iyon ay pawang sa kapakinabangan at ikabubuti natin. Examples, Jesus commands, seek first the kingdom of God and His righteousness. Then kasunod yun, and all these things will be given unto you. And also inutos din ni Jesus, come and follow me because He is the real master and true leader. Do not worry because worry just cannot add anything sa buhay mo. Rejoice when you are persecuted in my name because after that you will receive glory in God's name. Let your light shine before all people so that sila man ay mapagpala ng kung anong nararanasan mo bilang isang tagasunod ni Kristo. And be reconciled to one another dahil hindi po magandang mamuhay nang meron tayong kasamaan ng loob. Hindi po ba? So all of these commands ay para din sa kapakanan natin. It's not just a command na gustong ibigay ng isang leader. Kundi it's a command with empathy na tinitignan niya ano bang makabubuti sa aking mga tagasunod. Jesus is a leader that is so inspiring dahil He delegated on His followers a very important ministry, which is a ministry of loving one another. You cannot see that from other leader or group. Ang definition po ng success bilang isang leader para kay Jesus ay hindi ang makahikayat ng maraming tao upang kalabanin ang imperyo ng Roma o ang patalsikin sa trono ang emperor upang siya ang papalit na political leader. Para po kay Jesus, ang definition ng success as a leader ay ang maturuan niya ang lahat ng kanyang mga alagad na magmahalan sa isa't isa. Itinuro po at isinabuhay ni Jesus that love is the measure of success. Kung ang isang tao ay natutong magmahal sa kapwa niya, siya ay nakapagtagumpay na sa buhay. There is no more pressure sa kanya. Also po, Jesus is a strong leader dahil the commands that He gave were not optional. Hindi po niya ito ibinigay as an option na masunod ng kanyang mga alagad. He expects His followers to follow them all
Not some, all of them. Kung mayroon mang magsasabi na Kristiyanos siya, ngunit hindi naman kinoconsider faithfully na sundin ang mga iniutos ni Jesus, meron siyang ini-ignore, haharapin po siya ng Panginoon at tatanungin ng ganito, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" And that person must give him an answer. "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Are you serious in following me? Or are you just want my popularity?" Mga kapatid, tandaan natin that a true follower of Jesus is faithful and obedient. He or she must be someone who loves to listen and learn from his leader. Sapagkat hindi po tayo makakasunod at makakatulad kay Jesus kung hindi tayo nakikinig at natututo mula sa kanyang mga salita. At ganoon po siya katatag, ngunit kahangahangang leader. Amen po? Napakasarap sumunod po sa ating Panginoong Jesus. Panghuli po at pangatlo po, a loving discipler. Jesus is a loving discipler. Actually, disciple is not really a word, na-develop lang natin ngayon yan. So, because He is a loving discipler, Jesus wants His disciple to be also loving just like Him. Ganito po ang sabi niya sa John 13:35. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Malinaw po ang sinabi ni Jesus diyan. Makikita po sa pananalita na ito ni Jesus that He wanted His disciples to have a distinctive character. Kakaiba sa ibang mga followers ng nila Socrates, ng mga matatalinong tao at that time. At yung distinctive character po na iyon, that is loving. In the Greco-Roman world po, ibig sabihin sa panahon ni Jesus, a disciple was a learner who followed a master. The relationship was not only that of a student to a teacher, but more of an apprentice to a mentor. Sabi po yan sa internet. Kumbaga, kung ano ang nalalaman ng isang master, iyon ang ipinapasa niya sa kanyang disciple o apprentice sa pamamagitan ng pagtuturo. So halimbawa, kung ang isang mekaniko, gamitin natin ang mekaniko, ay mayroong apprentice, trainee, inaasahan po niya na kung paano at ano ang mga strategy niya sa epektibong pagmemekaniko na ituturo sa kanya, yun din ang dapat makukuha at matututunan ng kanyang apprentice. Kung siya ay gumagawa ng ibang style sa pagmekaniko habang ginagawa yon, pagagalitan siya. Gusto mo ba akong maging talagang trainer mo? O gusto mo ba talaga akong maging master mo? Eh bakit gumagawa ka ng iba? Gawin mo muna itong tinuturo ko bago ka mag-isip ng iba. So kaya po, kung ang isang disciple ay faithful sa kanyang master o discipler, makukuha niya talaga kung ano ang beliefs, principles, and way of life ng nagdi-disciple sa kanya. Kung ang taong iyon ay magkukonsider ng iba pa aside from that discipler, madadagdagan yung kanyang paniniwala, maisasama siguro alongside doon sa paniniwala na yun ay tinuturo ng disciple na yun. Kaya nga po, what we want is for us to be just like Christ. Si Christ lang po talaga ang discipler natin. At dito po sa verse 35, ipinaalam ni Jesus kung ano ang nais niyang makuha ng kanyang mga alagad mula sa kanya. At yun nga po, that is being loving. Love must be the distinguishing mark of Jesus' disciples. Kung meron mang something na makikilala tayo bilang isang Kristiyano, top 1 na po yun, doon, o nakasentro doon, yung pag-ibig o
mamahal. Sa mga katuruan po nga po ni Jesus, makikita natin that love is at the center of it. Sabi ang mga isa sa mga ang mga tinuro po ng Panginoong Jesus, love God above all else. Love your neighbor as yourself. Do unto others as you would have them do unto you. Blessed are the peacemakers. Love your enemies and pray for those who persecute you. Forgive others as you want to be forgiven. At marami pang iba. Nakasentro po dito o nangunguna ang pag-ibig. And as wonderful discipler as Jesus is, He didn't leave His disciples clueless about that command to love one another. Hindi niya inahinayaan ang kanyang mga alagad na mag-isip-isip. Ano ba yung sinasabi na yon? How to love one another. Kundi binigyan sila ng Panginoon. May pauna nang binanggit si Jesus na instruction kung paano mamahalin ng mga alagad ang isa't isa. So ganito po ang sinabi niya sa verse 34b, kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. So, ibig sabihin po, a serious follower can understand this. Kasi minamatyagan niya talaga. Tinitignan talaga niya ang pagkilos, pananalita, pakikisalamuhan ni Jesus. Even at that time na siya ay, di ba yung tinataboy niya yung mga nagbebenta doon sa templo. Dahil sabi niya, this is my father's house. Andun pa rin yung, nakasento pa rin doon yung pagmamahal. So bilang isang faithful and committed follower, hindi na sila maghuhula dito. Paano yon? Ano yung ginawa ni Jesus? Kasi alam na alam nila yan kung paano sila minahal ng Panginoong Jesus. Question. Sa atin naman ngayong mga Kristiyano, alagad niya, sa time natin na yon, paano naman iyon? Di po ba? Paano ba minahal o minamahal ni Jesus ang lahat ng kanyang mga alagad na dapat nating matularan din? Here is the answer. Ilang oras lang po matapos sabihin ni Jesus ang instruction na ito, isinagawa niya kung papaano iyon. And that is a willingness to offer His life para sa kapakanan ng mga alagad niya. The penultimate, pinaka mataas na example na ibinigay ni Jesus ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga alagad is to die on the cross for them. Jesus loved His disciples by dying on the cross so they would be saved from sins. Bago pa nga namatay ang Panginoong Jesus, di ba? Height yung sin, ang kasalanan ng kanyang mga alagad. Nagtakbuhan sila at iniwanan nila ang Panginoong Hesus. Nag-deny pa sila sa Panginoong Hesus. Nagsinungaling pa sila para lang masagip ang buhay nila. Yun yung height ng kanilang kasalanan. At yun yung binuhat din ng Panginoong Hesus doon sa krus upang lahat ng iyon ay magkaroon ng kapatawaran. Ang turo pa nga po ni Jesus sa John 15:13 about His example, ilang chapter lang po after nito, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Loving a person is so nice when you receive gifts from them. Receiving a love from other people by receiving words of encouragement for them, those things are nice. But sabi dito ng Panginoong Hesus, ang pinakadakilang pag-ibig na magagawa ng isang tao para sa kanyang kapatid sa Panginoon, sa kanyang minamahal na kaibigan, is to offer his life for that person. What a wonderful and loving disciple Jesus is, hindi po ba? Mga kapatid sa Panginoon, let me ask you this in application. Have you already decided to give the Lord a quality of your time? Have you already decided to give this church, ang iglesia ng Panginoon, the most quality of your time bilang pag-aalay natin sa ating Panginoon?
Nakapagdesisyon ka na ba na handa kang maglaan ng panahon para sa gawain ng Panginoon sa iglesia na ito? Kahit may isasakripisyo pa niyon ang ilang mahahalagang panahon o oras mo. Hindi naman po siguro dapat ilaan lahat ng oras sa iglesia. There are other ways to love the Lord. Loving our family is also another way of loving the Lord. Allowing our work so that people will be impressed and God will be glorified sa buhay natin. But ang siguro mas maganda po is when we give quality of that time sa gawain ng Panginoon. Na hindi lang kapag may free or extra time lang tayo willing magpagamit sa Kanya, kundi kahit ang mga oras na ipagpapahinga na lang sana o ilalaan kasama ang pamilya ay buong puso at kagalakan pa rin nating gagamitin para sa ministeryo ng Panginoon. Mga kapatid, if you are doing that, praise the Lord sa buhay natin. That is the beginning of your way of loving the Lord, offering your life. At nakikita na po yung greatest measure ng pagbibigay ng pag-ibig sa ating kapwa. Hindi po ba ang paglalaan ng the most quality of your time ay isang way din of offering your life na nais ni Jesus na matularan natin mula sa Kanya. So, ang ating Panginoong Jesus po, mga kapatid, ay buong pusong iniwan ang maganda niyang kalalagayan sa langit upang masunod lamang ang kalooban ng Ama. Ang ibinigay niya pong panahon sa atin dito, although 3.5 years lang yun, sabi na parang maikli lang, that's quality of His time. Quality of His precious time. At ito po ang kalooban ng Ama na sinunod ng Panginoong Jesus na Kanyang ginawa. Ang sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't iminigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is the very will of God na willingly tinanggap ng Panginoon. Mga kapatid, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit okay lang sa Panginoong Jesus na ialay ang Kanyang buhay para sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya at sasampalataya pa sa Kanya. Ang dakilang pag-ibig din ng Diyos ang siyang nagpuno sa puso ni Jesus, kaya taus-puso at walang pag-aalinlangan niyang sinunod ang kalooban ng Ama. At ang dakilang pag-ibig din na iyon, ang nais ni Jesus na maipasa at matutunan nating mga sumusunod sa Kanya. Kaya po, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang Kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang Kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. That is how we can apply the love na ibinibigay at inuturo ng ating Panginoon. So dear brethren, our Jesus is a loving discipler. Let us follow Him and be loving too. It may not be easy at first, but surely darating po tayo doon dahil si Jesus po ang ating sinusundan at tinutularan. Siya ang ating Panginoon. At yun po ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umagang ito. Hindi po ba napakasarap matutunan at kilalanin pa kung sino si Jesus na ating Panginoon? There are many things that we can learn about Jesus that's so wonderful to know. Pero ito lang muna po ang pinubay sa atin ng Panginoon sa ngayon. Yung iba alam na natin, kailangan lang nating ma-remind or ma-enforce.
So let us remember na Jesus na ating pinapakinggan, sinusundan at tinutularan is a caring mentor. Magpaturo tayo sa Kanya. Is a strong leader. Sumunod tayo sa Kanya ng faithfully. Walang padalos-dalos at patumpik-tumpik. At pangatlo, He is our loving discipler. He is worthy of our worship and adoration, the highest quality of our service and praises. God bless us all. To Christ be all the glory. Purihin po ang Panginoon.